Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho muna ang katabi natin ng good morning. And today, as I have mentioned, we celebrate the solemnity of the Most Holy Trinity. Sabi nga, ito daw ang the shortest prayer then, because when we do the sign of the cross, we pray to the Holy Trinity. Ang hiwaga, ang biyaya ng banal na sangtatlo. At ano ang binibigay ng banal na sangtatlo? Ang katotohanang may pagkakaisa kahit may pagkakaiba. There is unity in diversity. Isang Diyos sa tatlong persona. Alam na mga bata yan sa pamamagitan ng turo ng ating mga volunteer catechists at ng mga formators. There is one God in three persons. Bawat persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay may angking pag-iral. Ang Ama ang tagapaglikha, ang Anak ang tagapagligtas, at ang Espiritu Santo ang tagapagpabanal. Iisang Diyos ang banal na sangtatlo. At sila ang patunay at gabay natin patungo sa pagkakaroon ng maayos, ng mabuti, ng payapang pagsasama kahit na meron tayong pagkakaiba. Alam niyo mga kapatid, madalas nating naririnig ito. Sinasabi nating dahil magkakaiba, kaya magulo. Ang dahilan daw ng gulo ng away ay ang pagiging magkakaiba natin. Magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng kilos, magkakaiba ng paraan, magkakaiba ng iniisip, magkakaiba ng gusto. Sa pamilya na lang ho natin, no? Dahil nga Holy Trinity ngayon. Sabi ko kanina, BEC Sunday din po ngayon. Mamayang 10 a.m. ang BEC Mass. We also celebrate the BEC Sunday. At meron tayong 15 BEC dito sa ating pamayanan. Magkakaiba. At sabi nila kaya daw mayroong gulo dahil magkakaiba tayo. Sa pamilya na lang mga kapatid, sige ho, balikan nga natin kung titignan ninyo, lalo na sa mga may anak na kahit 2 lang, 3, lalo na yung mga 5, yung 7, yung 9 na anak. Diyos ko Lord, magkakaiba ito. Iba-iba ang gusto ng mga anak ko. Yung isa ayaw ng isda, yung isa paborito naman isda. Yung isa ayaw ng gulay, yung isa gustong-gusto ng gulay. O paano ngayon yan? Ilang ulam ang dapat mong ihanda? Yung isa gusto nakabukas ang ilaw, yung isa ayaw naman nakabukas ang ilaw. Yung tatay mo gusto kape lang, yung nanay mo gusto may creamer. Ay, ang gulo nila. Magkakaiba sa loob ng pamilya. Ganon din sa ating grupo. Alam niyo po, nung nakaraang araw o this week, kami ay nagkaroon ng bonding ng 2 grupo, ang MBG, ang Mother Butlers, at ang Greeters and Collectors. Magkakaiba rin sila. Magulo rin, pero masaya. Kaya mga kapatid, huwag nating kakalimutan. Ito'y paalala sa atin ng aklat ng kawikaan. Sa unang pagbasa natin, bahagi na po, kasama ng kwento ng paglikha ng Diyos sa mundo, ang pagkakaiba-iba. Iba-ibang klaseng nilalang ang bumuo sa mundo. Just imagine kung lahat puro puno lang. Kung lahat puro isda lang. Kung lahat puro hayop lang. Magkakaibang nilalang ang bumuo sa mundo. May panglupa, may panghimpapawid, may pangdagat. At sabi ng unang pagbasa, aklat ng kawikaan, sa lahat ng nilikha ng Diyos, nandoon ang kanyang karunungan, nandoon ang kanyang kapangyarihan, nandoon ang kanyang kabutihan. Kailan pumasok ang gulo? Kailan pumasok ang kasalanan? Kasi nung nilikha ng Diyos ang mundo, magkakaiba, pero may kaayusan, may kapayapaan. Kailan nagkagulo? Noong hindi sumunod ang tao sa gusto ng Diyos. Nung mas pinili ng taong gawin ang alam niya, ang gusto niya,
pumasok ang gulo at ang kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag nating isisi sa pagkakaiba ang gulo, ang away. Hindi sa pagkakaiba-iba, kundi sa pagkakanya-kanya. Nandoon ang gulo. Kapag nagkanya-kanya na tayo, kapag walang nagparaya sa pamilya, o sige, total naman, ilang araw na ako nag-iisda, sige na nga, manok naman. May toyo naman, may asin naman. Ang gagawin ko na lang, subo, lunok, inom. Mapagbigyan lang kita. Wala sa pagkakaiba-iba ang gulo. Nasa pagkakanya-kanya. Alam niyo po, kaya maraming mga kabataan ngayon nagsisimba. Ngayong linggo din po ang kanilang humahabol tayo ng sports fest bago tuluyan silang bumalik sa eskwela. Merong sports fest ang ating mga kabataan ngayon, ng ating PYM. At may ilang team na sigurado bubuuin. Ilang team ang maglalaban-laban. Pero paalala ko sa mga kabataan, huwag masyadong karirin. Certificate lang ang premyo. Ha? Huwag masyadong karirin. Merienda lang ang pantapat namin. Bubuo kayo ng team. Ikanya-kanyang team. Pero maglaro kayo bilang isang team. OLAP. Team. Team. T-E-A-M. Together, everybody achieves more. Together, everybody achieves more. Sabi nga, pag naglalaro, huwag kang tameme. Makiisa ka. Sumali ka. Kumilos ka. Pero, huwag ka ring bakaw. Huwag laging ikaw. Huwag laging sayo. Maglaro tayo ng isang team lang. Ito ang dakilang misyon ni Kristo sa mundo, ang ikalawang persona. Pag-isahin muli ang iisang bayan at pamilya ng Diyos. Sabi nga ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, dahil sa katatagan, tiyaga at pananalig ng mga alagad ni Kristo, hindi nawasak ang binuo niyang simbahan. Dahil mas pinili ng mga alagad na magkaisa, na magparaya. Kaya sa kabila ng maraming pagsubok at sa tulong ng Espiritu Santo, nanatiling nakatayo ang simbahang binuo ni Kristo. Huwag tayong bumuo ng kanya-kanyang grupo. Ang pamilya natin, ang pagkakaibigang matalik natin, ang pamayanan natin ay hindi lang binuo ng posisyon natin, ng kapangyarihan natin, kundi binuo ng kapangyarihan ng Diyos. At muli tayo nagpapasalamat kay Jesus sa pangako niya at katuparang pagdating ng Espiritu Santo. Siya ang dahilan. Ang Espiritu Santo, ang pangatlong persona ang dahilan kung bakit nananatiling matatag at buo ang simbahang Iglesia Katolika. Hindi man natin siya nahahawakan. Ang Espiritu Santo, hindi man nahahawakan. Hindi man nakikita ng mata, pero nararamdaman. Nararanasan natin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo yung lakas ng loob natin. Ang Espiritu Santo ay yung kaliwanagan ng isip natin. Hindi natin siya laging nahahawakan. Hindi nakikita ng mata, pero nararanasan. Hindi nakikita at naririnig, pero nararamdaman. Alam nyo, may mga ganyan tayong tao sa buhay. Hindi laging nakikita at naririnig, pero nararamdaman. At sa araw na ito rin, pinaparangalan, pinapasalamatan natin ang mga taong ito. Ang mga lalaking hindi masyadong laging nakikita, naririnig, pero nararamdaman. Happy Father's Day po sa ating mga tatay. Palakpakan natin ang ating mga tatay. Malakas na palakpak naman para sa kanila.
Happy Father's Day. Kayo ay biyayang minsan o madalas hindi kayo madaling maintindihan dahil mas pinipili niyong manahimik lang. Salamat sa tahimik ninyong pagsuporta, tahimik ninyong pag-aalaga, at tahimik ninyong pangunawa sa amin. Ang linya ninyo para walang gulo. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa bansa natin ngayon, sa buong mundo, hindi lang sa pamilya ninyo, ang dami-dami na namang gulo. Ang daming problema. Ang daming banta sa ating pagsasama. At kung may isang bagay na dapat pare-pareho nating ginagawa ngayon, at sama-sama nating ginagawa ngayon, yan ay ang manalangin. Matagal na nating narinig ito, ituro nyo sa mga bata ito. The family that prays together stays together. More prayer, more power. Sa tulong at inspirasyon ng banal na Sangtatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, maaayos din natin ulit ito. We will all in this together. One team. Together. Everybody achieves more. Amen.